Isang magandang araw mga boss and welcome back to our channel. Ayan mga boss, sa mga hindi pa natin subscriber dyan, please like, share and pag-subscribe sa ating channel. Ayan mga boss, bigyan natin ng reaction opinion itong live ni dating Executive Secretary ni PBBM na si Atty. Rodriguez. Ay, panoorin natin yung ito po yung talagang napaka-ipokrito. Pati yung mainstream media, kaya ho kayo, yung mga nakasubaybay, wag na ho kayong magpapabudol sa mga ito. Tuwing may trahedya, may bagyo, may baha, may sunog, may kung ano man, magkakaroon po sila ng fundraising for the victims of typhoon ganito, for the victims of earthquake ganito. Ang daming pera ng gobyerno Ninanakaw nga nila daang bilyon Tapos, tuwing may sakuna, tatakbo kayo sa pribado, nakuba na halos lahat. Kakakayod, kakabayad ng buwis, traffic, yung traffic, patindi na ng patindi. Magpapakita kayo ng mga maramdaming video sa inyong programa, sa telebisyon, yung mainstream media, sa simbahan, mga ngampanya na mag-relief drive tayo, wala pong masama doon. Subalit, nakakasakit ng loob pagkausapin na ng pagbatiko sa mga nagnanakaw sa mga Pilipino, tahimik ang simbahan. Tahimik, napakatahimik. At pag kinakailangan tumulong, tatakbo sa pribado. Hindi ba ninyo nakikita? Daang bilyon, trilyong piso ang kinukurakot ng mga nasa pamahalaan. Ni hindi ninyo tugisin? Drug addiction na ang issue. Wala akong pakilama doon sa issue ng pamilya. Pag-usapan lang natin yung may accountability bilang Pangulo. Dahil wala po tayo pare-parehas pakialam doon sa away pamilya nila. Yan sumabog na po yan, problema ho nila yun. May pamilya po nila yan May kanya-kanya tayong pamilya, may mga kanya-kanya din tayong concern sa ating mga kapamilya, no? Pero pagka ang pinag-uusapan na ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at mismo ang kanyang nakatatandang kapatid, sa Pilipino pa, sa ating mga Pilipino, ate, manang, di ba? Mismo ang nagpahayag, derechahan. At yung kanyang pahayag, malalim. Malalim, hindi lang po yung pinaghuhugutan, kundi yung simula ng kanyang pahayag. Pagka napanood ho ninyo, at nakakatiyak ako napanood ho ninyo, ang kanyang testimonya, sinabi niya, bata pa lamang kami. Bata pa lang ho sila. Wala pa ho tayo pare-pareho noon. Mabigat yan na kasi. Hindi ho ba? Yung mga kabataan, yung mga trolls, pakinggan ninyo yung sinabi ng kapatid ng iniidolo ninyo. Bata pa lamang sila ay gumagamit na ng droga. Nadala-dala hanggang ngayong Pangulo siya. So, wala pong maaaring sumagot nitong iba kung hindi yung taong sinabihan at kwinento sa maharapan ng mamamayang Pilipino na gumagamit ng droga. Drug addict nga ang description Tama. Drug addict ang description. Ito po yung problema ng ating bansa ngayon. Drug addiction at corruption. Tahimik pa rin ang simbahan. Meron po sila, may mga noise barrage, ang nakalagay doon, BBM Sara resign. Hindi po dahil Sara Duterte ako. Hindi ho. Ang issue po, pag nanakaw sa kaba ng bayan ng mga Pilipino. Ang issue po, mismo sa kanyang ate, personal knowledge ng kapatid Personal knowledge na nakatatandang kapatid. Bata pa lamang sila. Drug addict na ang kanyang kapatid. Kaya wala pong pwedeng magpasinungaling doon sa testimonya ng kanyang nakatatandang kapatid. Correct. Hindi po yun allegation. Sa aking pananaw, hindi po yun allegation. Hindi po yun basta akusasyon. Yun po ay isang testimonya base sa kanyang personal knowledge. At yung kanyang personal knowledge, simula pa nung sila'y mga bata. Di naman po siguro 7 years old. Bakit sinabing bata? Yung teenager, di ba? Teenager hanggang sa naging young adult, yan. Pero napakahaba po nung simula, nung testimonya, nung nakatatandang kapatid. At kung susuriin mo,
ang kultura nating mga Pilipino, hindi po basta-basta gagawin ng nakatatandang kapatid yun. Ate nga mana nga Diba? Pero again, I am not saying, hindi ko na i-interpret ko ano man ang motivation niya. Punta lang po tayo doon sa may pakialamang Pilipino. Yung drug addiction. Ito na po ang nagiging issue ngayon, drug addiction at corruption. Nung nagpayag na po si Saldico, tila bumilis po bigla ang kilos ng budol na ICI. Ngayong umaga ay nagpalabas sila ng kanilang press release na kakasuhan na raw po nila si dating Speaker Martin Romualdez. Marami po ako nakikitang reaksyon, marami po akong nakikita na parang nagbubunyi. Sa wakas, kakasuhan si Martin. Alam mo ninyo, kaya po tayo may tinig maisog upang atin kayo ay gabayan. Ang ICI po ay malaking budol. Wala pong ngipin, wala pong basihan sa batas. Kahit yung pagpupunto sa ICI, budol po iyan. Wala pa pong kinakasuhan ng ICI sapagkat wala naman po sa poder ng ICI ang magkaso o dili kaya lalo pa mag-prosecute ng kaso. Wala po. Ang ICI kung meron mang value yan, dahil ako ay walang sampalataya riyan, ang ICI ay fact-finding lamang. At yung fact-finding nila, anuman ang lumabas sa kanilang investigation, whatever that means, kanila lamang po itong ire-recommenda. Recommendatory lamang ang ICI. Kaya nga po budol yan panay lang sila propaganda na si Martin ay itinapon na rin sa ilalim ng bus kasama ni Saldico. Wala huwag kayong magbubunyi. Wala pa hong kaso yung Martin Romualdez. At huwag din kayong magbubunyi na siya ay kinasuhan ng plunder. Wala po. Basahin po ninyo maigi yung kanilang propaganda. Si ICI merely recommended the filing of, among others, yung plunder. Marami yung nagtatanong, bakit hindi kasuhan ng malversation? Nandoon na po kasi yung malversation sa plunder. Yung plunder, marami yung abogado na nakasubaybay din sa ating pahina at yung iba siguro ay mga hukom. Ang plunder kasi mga kababayan, sisikapin kong pasimplihin Pag pinalabas mo kasi yan, plunder, agad papasok sa isipan ng ordinaryong tao. At tama naman, 50 million mahigit ang ninakaw nito. Tama yan, dapat kasuhan. Hindi pa po plunder yun. Yung iba naman hinahanap, bakit walang malversation? Kasi po sa plunder, kinakailangan po ng predicate crimes. Nandoon na po yun, yung plunder, yung violation ng anti-graft law, at yung bribery, o yung panunuhol. Nandoon po lahat yun. So yung propaganda nila na sinampa o may rekomendasyong sampahan ng plunder si Martin Romualdez, malisyoso po yun, propaganda po yun. Bakit? Ang layunin po noon ay upang pakalmahin ang galit na galit ng mga mamamayang Pilipino. Ilang ulit na naglalabasan ang Pilipino sa kalsada. Kanya nga po sa pilit nilang pigilan ang ating paggamit ng ating karapatan na payapang magtipon-tipon at magpahayag ng ating saloobin at sama ng loob sa mga maling polisiya, kurakot, korupsyon at drug addiction ng mga nasa pamahalaan, tatakutin kayo ng sedition. Tatakutin kayo ng inciting to sedition. Meron na po tayong ginawang interview, yung mainstream media, yung SMNI po, patas naman yan. They ask the hard questions. Pero yung isa pong nag-interview sa akin, wag na natin banggitin yung pangalan at kilala naman ninyo, kitang-kita naman ninyo ang layunin na pakasirahan lang yung mga tao o personalidad na ayaw niya. Samantalang nakita naman niya siguro sa inyong comment at reaction na talagang munghing-munghi na kayo sa kanyang inasal, sa kanyang sariling programa. Alam mo ninyo, ang tao kahit may pinag-aralan, hindi talaga kasama sa pag nag-aaral ka, may modo ka Kayo, pag nag-imbita kayo ng bisita sa inyong bahay, siguro naman,
bibigyan nyo ng tamang kortesiya at respeto, hindi ba? Pero kakaiba kayo kung nag-imbita kayo ng bisita sa bahay ninyo tapos binabastos ninyo. Yun po yung nangyari. Bakit? Sa ngit-ngit po niya na ang constitutional successor ay si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya sinabi ko sa kanya, bakit ba ayaw mong respetuhin ang saligang batas? Ano po yan I'll use the term dilawan. Proud dilawan po yan. Proud pinklawan po yung nag-interview sa akin. Kaya nga po, balik natin sa kanya. Di ba't ang tawag ng mga dilawan sa 1987 Constitution ay Cory Constitution, Cory Aquino Constitution? Sapagkat nung panahon niya, ito ay muling naisulat. At nung panahon niya, ito ay naratipika sa pamamagitan ng isang plebisito. That's why they called the 1987 Constitution as the Cory Constitution. Ngayon, yung mismong professed proud yellow/pinklawan, isinusulong niya na lapastanganin, yurakan at sunugin ang mismong Cory Constitution na kanyang sinasabing siya'y dilawan at pinklawan. Ganyan po katwisted ang pag-iisip ng mga yan. Mga brat po yan. Pag hindi nila nakuha ang gusto nila, galit sila sa iyo. Pag hindi nila nakuha yung gusto nilang sagot sa iyo, aawayin ka nila. Bakit? Yan po ang trademark nila. Kaya po yung sa atin, paulit-ulit, parang kulang na lang sabihin niya, sagtabi na natin ang saligang batas. Tapon na natin yan, sunugin na natin yung Cory Constitution at gumawa tayo ng isang bagay na labag sa ating saligang batas. Yun na lang ang kulang niyang sabihin Nais ko na nga akong biruin sa kanyang programa anong gusto mo? Gumawa tayo ng isang bagay na seditious, di ba? Pero obvious naman sa kanyang pananalita, wala siyang respeto sa ating saligang batas. Balik po tayo dito sa ating topic ngayong araw, drug addiction at corruption. Alam ko kayo naiipit sa traffic, napakarami na po nating live viewers, nasa 2,800 based on my, yung nakikita ko po sa aking Magic Eye. 2,800 live viewers, marami pong salamat. At ulitin ko, baka kasi one day pagising natin ay na-take down na yung ating mga pahina. Tulungan po ninyo na palakasin pa yung ating social media platforms. Sa YouTube, patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe. Palakasin po natin. Mag-comment po kayo, mag-react po kayo. Yan, actually mga boss, napanood ko din yun yung ano niya. Hirap kasi sa mga dilawan actually. Dinadami nila si Sara Duterte dahil ayaw nila na maupo bilang isang pangulo ang mga Duterte muli kasi takot sila mga boss sa mga Duterte dahil talagang babalikan sila dyan kung ano yung ginawa nila sa mga Duterte. So actually wala naman silang magagawa dyan kasi si BP Sara ang successor talaga ng 1987 Constitution. So kung ano yung nakasaad dun sa 1987 Constitution na kapag nawala yung presidente, matik ang papalit dyan yung vice presidente. So ayaw nila kasi na maupo. Kung halimbawa man mag-resign o matanggal si PBBM sa kanyang administrasyon. Yun kasi yung naratibo nila. So yung mga dilawan yan, mga pinklawan, mag-ising kayo sa katotohanan. Ayan. 1987 Constitution ay gawa po yan ni nung dating Pangulong Cory Corazon Aquino. So hanggang ngayon yan yung ginagamit natin sa ating bansa. So dapat respetuhin natin at kung ano yung nakasaad sa Constitution regarding dyan na kapag nawala yung presidente o nag-resign or bumaba sa pwesto, matik ang papalit yan ng vice presidente. Hindi lang po nila kasi matanggap mga boss na may isang Duterte muli na mumuno sa bansa. Ayan mga boss, kayo anong masasabi nyo dito mga boss at please paki-comment yan sa ating comment section.
At paki-like, share na rin at paki-subscribe sa ating channel. Ayan mga boss, maraming salamat. Hanggang sa muli.